Hi, magandang araw po sa inyong lahat. My name is Jules from the Transformation Team. At ang ating bagong topic na pag-uusapan for today is about new life, new freedom, and living it out. How to win the battle within. So, bago ho ang lahat, Happy New Year po sa inyo. And alam naman ho natin na kada New Year, meron ho tayong tinatawag na New Year's Resolution na gusto kong magbago, gusto kong ma-develop ang aking sarili, gusto kong mag-improve. Pero sa lahat ng mga plano ho natin na ito, meron hong mga struggles, di ba? Meron ho tayong mga kakaharapin mga bagay-bagay, mga steps kung paano ho natin mababago yung sarili po natin. So yun po yung pag-uusapan ho natin sa aralin ho natin na ito. How to win the battle within, new life, new freedom, and living it out. So sabi sa Romans chapter 5 verse 1, so now since we have been made right in God's sight by faith in His promises, we can have real peace with Him because of what Jesus Christ our Lord has done for us. So as we face this new year, we have new challenges ahead. Tama ho ba? New challenges na kung saan how are we going to improve ourselves? How are we going to rebrand ourselves? How are we going to develop ourselves in such a way na mas mabuti tayo ngayon kesa tayo kahapon? Di ho ba? So as believers in Christ, there will be times that our faith and trust in God will be tested. There are certain habits or activities we usually do in the past that we come to learn to avoid now as Christians. The urge to give in to these habits versus the knowledge that Christ has already redeemed us from our old self is the battle going on within ourselves. So, sabi niya ho dito, we will face challenges kung paano ho natin magagawa yung mga plano ho natin for this year. We want to improve our studies, we want to improve our businesses, we want to improve our spiritual lives. Gusto nating mag-improve yung ating pakikitungo sa ating mga kapwa, how to improve ourselves uh, in our relationships with other people. Meron ho tayong mga gagawing mga steps at ito po yung mga challenges na kinakailangan ho natin gawin. Kasi minsan, maski na sinabi ho natin na magbabago tayo, dumarating pa rin po sa point na bumabalik tayo sa kung sino tayo in the past, di ba? Sa halip na mag-move forward tayo, nahihila pa rin ho tayo patalikod. So sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, do not be deceived. Bakit do not be deceived? Huwag ho tayong paloloko. Nasabi natin na, ay hindi, konti lang naman, tikim lang. Di ba? Doon sa tikim-tikim lang na yon, babalik na naman po yung habit ho natin at mawawalan na ho ng saysay yung desisyon ho natin na magbagong buhay. Okay, gets po? So punta na ho tayo sa lesson ho natin which is new life, new freedom, live it out. Number 1, know your new life. Ang sabi sa Romans chapter 6, so do you think we should continue sinning so that God will give us more and more grace? Of course not. Our old sinful life ended. It is dead. So how can we continue living in sin? Did you forget that all of us become part of Christ Jesus when we were baptized? In our baptism, we shared in his death. So when we were baptized, we were buried with Christ and took part in his death. And just as Christ was raised from the dead by the wonderful power of the Father, so we can now live a new life. So we are having this new life right now as believers in Christ. We are having this new life right now as we face 2024. So what are the steps that we need to do? We made a decision. Nagdesisyon na ho tayo na ano ko yung gusto nating mangyari sa buhay. So how are we going to improve ourselves moving forward? Huwag na ho nating balikan ang nakaraan. Yung sinasabi nga ho ng scripture natin ngayon. Sabi niya ho dito, patutuon ho ito sa ating spiritual lives. If we are truly dead to sin, when we come to know Christ, why is it then that we still continue sinning? Bakit minsan sa halip na paabante tayo ay umaatras tayo ng mga ilang steps, di ba? Parang chat-chat. Forward ka ng tatlo, atras ka ng dalawa. Parang ganun ho yung buhay ho natin. We are still continue sinning. So lahat ng panlabas na kanyuhan ay walang saysay kung hindi ito tumimo sa ating mga puso. Kaya sabi niya ho dito, ang example na ating titignan ho dito is yung baptism. So being baptized in the name of Jesus means Jesus became our new identity. Our old self is gone. So tayo ho lahat ay naniniwala kay Kristo. Tama ho ba? Naniniwala ho tayo sa Diyos. At ang isa sa mga gusto ho nating mag-improve, makita ho natin yung sarili ho natin na nag-i-improve tayo spiritually. Ano po ba yung pagkakakitaan mo na meron ho tayong improvement spiritually? First, bago ho tayo matulog, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Meron ho tayong urge sa ating mga sarili na
ay Lord, thank you, sinamahan mo ako sa araw na ito. Ano pa ho? Meron ho tayong urge na, ay, linggo ngayon, dapat nandun tayo sa simbahan. Lalo na kung parents po tayo, sa mga kasamahan kong parents dyan. Paano ho tayo magiging mabuting example sa ating mga anak? How can we show to them the value of our Christian lives, di ba? Kinakailang ipakita natin. So every Sunday, sasabihin natin sa mga anak-anak, gumayak na ho tayo, pumunta na tayo sa church at tayo ay sumamba sa Diyos. Tayo ho ay magpasalamat sa Diyos. Tama ho ba? As parents, bago ho tayo kumain, nagpapasalamat po tayo sa blessings natin kung kakainin. Tama ho ba? So ito po yung magandang example na kinakailangan ho nating ipakita sa ating mga anak para gayahin ho nila tayo. Para maisip ho nila na tayo ho bilang mga parents is meron ho tayong urge, meron ho tayong desisyon, meron ho tayong plano para mapabuti yung spiritual lives po natin. Nakuha po? So, ang pagpapabautismo, sabi niya ho dito, ay nangangahulang tayo ay namatay na kasama ni Jesus at inilibing na at ngayon ay nabuhay ng muli. May panibago na tayong buhay. Tayo ho ay namatay sa kasalanan at sa pamamagitan ni Jesus ay tayo ay muling nabuhay. So we are a new creation. Our identity is not based on our outer appearance. Ay sila na lang kasi ako, mahirap lang po ako. Ay ako hindi po ako nag-aral kaya sila na lang pala ang pwedeng pumunta dyan. Hindi ho. Ang sabi niya dito, our identity is not based on our outer appearance. It is not based on the brand of clothes that you wear. Maski ukay-ukay yan, maski na tiyanggi-tiyanggi lang yan. Walang problema ho yan sa harapan ng Diyos. Wala hong kinalaman ang brand ng sasakyan, ang brand ng cellphone mo, ang size ng wallet mo, ang posisyon na hawak mo. Wala hong kinalaman yan sa harapan ni Kristo. Lahat ho tayo ay pantay-pantay. Kaya sabi niya dito, the identity that should define us is Jesus Christ, Christ in us. Kapag tayo ho ba, kaharap ho natin ang ibang mga tao, ano po ba yung nakikita ho nila sa atin? Are they seeing improvement sa buhay po natin? Or iba ho yung nakikita ho nila sa atin? Kasi ho, warning ho ito kapag wala na ho, pag iba na ho nakikita ho nila. Di ho ba? Kasi ibig sabihin, hindi na ho tayo nag-improve. What they need to see in us is the Christ-like attitude in our lives. Nandun ho yung pagpapatawad, pagpapakumbaba, at iba pa hong mga bagay. Di ho ba? So yun ang identity na dapat na meron ho tayo. Having the identity of Christ should directly affect the way we do things. What is our identity? So, paano ho ba nila tayo makikilala? Ayan, si Jules na yan. Ano yan? Chismoso yan. O, di ba? Aray ko, ang pangit, di ba? Yan, si Jules na yan. Palaaway yan. Ang saklap, no? Kaya, if we target to improve our spiritual lives other than iba pang mga bagay, ano ho ba yung identity na dapat ho nating gawin? Identity na dapat ho nating gayahin, which is we need to be Christ-like, di ba? So how are we going to do that? Of course, may mga struggle sa buhay. Hindi one click na matatanggal ho natin yung mga bad habits natin in the past. Pero panoorin ho natin ang video na ito para maintindihan po natin ang ibig sabihin ng struggle at yung unti-unting pagbabago sa buhay po natin. Hindi na tayo utak biktima na parang talo na naman, wala talaga akong pag-asa. Ano ka ba? You are a victor. You are a champion because of Jesus. Eh bakit hindi ko pa nakikita ngayon? Relax ka lang. Every day, meron akong kilala, naninigarilyo. Hindi niya alam pa paano susuko yun. Basta ito lang sabi ko, pasalamat ka sa Diyos everyday. Nababagay yung natanggal yan. Siting mo, Lord, thank you. Alam ko hindi ko pa matanggal ngayon. Pero papasalamat ako dahil sa pangako mo, matitigil din ito. Hindi naman to willpower eh. God's will, power. Nagkakaintindihan. So Lord, alam ko, hindi mo kalooban to sa akin. Naaalipin niya ako eh. Kaya Lord, pinusukot sa iyo, pero salamat ha. Alam ko matatanggal to. Kakasabi ng ganon. Alam nyo, nagulat na lang siya bilang ayaw niya na. Patay ako na. Hindi mo naman kailangan. Mula ngayon, hindi na talaga. Itatapon mo na to. Nasa dagat pa eh. Eh, bumalik. Will ni Lord. Di ba? Minsan ganun ang gusto natin mangyari. Gusto natin biglaan lang. Minsan talagang bigla. Minsan, hindi. Basta you just offer it to God. And you know and you believe. Kasi yun ang pasasalamat ko sa Diyos. Hindi naman ako nagbago overnight. Maraming bagay nagbago sa akin because I know I'm a Christian, I'm a new person. Pero some of them, may struggle pa din.
Meron pa rin, isa sa mga matindi ko yung naiinis ako, lalo na pag nagpaparada sa harapan namin. Nagagalit ako kasi alam ko bawal sa batas yun eh. Kanya lang, kahit bawal sa batas, hindi ka pa rin pwedeng magwala. Hindi ka pa rin pwedeng magpahayag ng hindi magandang pagkilos. Kung sasabihin mo galit ka sa kasamaan, pero hindi ka magpapahayag ng paninira, kundi pag-aayos. Are you following? Struggle ko yun. Pinagpe-pray ko yun every day. Ngayon, noong una, pati anak ko nakikigaya na. Nasabi ni Lord, huwag kang masungit, anang-anang sa ibang tao para maligtas sila. Opo. Sabi anak ko, huwag mo nang pansinin yan, hindi pa naman tayo lalabas. Totoo naman, they need to be considerate, pero hindi mo mapipilit ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang kalang isip. Are you following? Ang sabi ko, hanapin na lang natin. Minsan, hinahanap ko, nandun. Nako, tinanong ko yung kayo po ba'y nakaparada rito? Ay, hindi ho. Ganun ba? Hanap na naman. Kayo po ba? Mga magpa-5-15 minutes na, hindi mahanap. Saan kaya ay nakaparada? Hindi ako makabas. Mami, binalikan ko yun. Kayo po ba'y ay, kotse ko pala yan. Ibang kotse na dala ko. Parang, gusto mo sakalin. Di ba? Naintindihan ko naman. Nalito siya sa sobrang saya niya na pakikipag-usap sa iba. Pero, struggle pa rin. Hindi ako mimik. Basta, malis na ako. Ganon. Pero sabi ng Lord, mali pa rin ginawa mo. Ganon ba? Thank you, Lord. Alam ko, babaguhin mo ako. Huwag din ang ulitin. Please. Di ba? Ngayon, alam mo, kakapray. Ang bait ng Diyos. Bigla na lang naisip ng gwardiya, lagyan ng bakal sa harapan. Para wala na magpapark. Ay ko, ay, salamat sa Diyos. Hindi ko na kailangan ipag-away. At kung tamaan ko pa yung bakal, kasalanan ko na. Are you following? You pray. Thank God, tell God. Kasi it's the power of God at work in us because that's our new identity. We belong to Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Naintindihan? Bago ka nang nilalang. You may not see it right away, but it is there already. Kasi, ano yan, parang ganito. Halimbawa, ano pangalan mo, kuya? Jason. Halimbawa si Jason. Ano siya? Batang pagpag. Alam niyo batang pagpag? Kumukuha ng mga lumang pagkain, pinapagpag. Tapos iinitin, kakainin. Ganun siya kahirap. Hanggang sa nakita siya ng walang mukhang mayaman. Pwede ba to? Mukhang mayaman ba ito? Ano pangalan mo, Donya? Ikaw naka-orange. Ha? Ira. Oh, pwede na rin, Donya Ira. Nakita si Jason ni Donya Ira. Sabi niya, Iho, bakit mo kinakain niya? Marumi yan. Sabi ni Donya Ira. Sabi niya sa Jason, ito lang mo talaga kaya ko kainin. Mahirap lang ako. Malirang lubos. Diba? Sabi ni Ira, naawa. Aampunin kita, Jason. Ano apelido mo, Jason? Pineda. Ano apelido mo, Ma'am Ira? Miranda. Talagang medyo mayaman dating. Sabi niya, Jason, aampunin kita. Mula ngayon, hindi ka na Pineda, kundi Miranda. Okay, right? Parang pinasabog no? Eto na. Dinala sa bahay. Batang paslit. Doon pa lang, ang laki ng bahay. Sabi gano'n, dali mo yan. Iugasan mo na yan doon. Pagdating sa CR, wow, ang linis ng banyo. Ang linis. Sabi nung katulong, diyan ka lang ha, kukuha lang ako ng damit, tsaka pambihis mo. Aba, umalis sa sobrang tuwa ng Jason. First time makakita, naghilamos! Tapos, sabi, hay, bata ka, hindi ka na si Jason Pineda. Ikay na ngayon ay bago nang nilalang, dito ka na sa pamilya ko. Tuturuan kita, haya, dyan ka dudumi. Hindi yan ang himal-hilamusan. Siyempre, hindi mo pa maaalis yung kilos kasi nakasanayan mo yun Nakuha ninyo? Ngayon, punta ka na ngayon dyan, kakain ka na. Nakakita ka maraming pagkain. Aba, kinuha agad. Iho, wait lang. Hindi ka na si Pineda. Ikaw ay na si Miranda. Di ba? Ito, may mga kubyertos, may gamit yan. Ito, upo ka muna, tayo muna magpasalamat sa Diyos. So, tinuturuan niya. Siyempre, minsan hindi nakakawala, nakakalimot. Pero okay lang yon kasi yan na yung bago mong pagkatao. Yung nakasanayan mo, lumalabas pa din. Naintindihan natin? Nakuha ninyo? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo, peto parating na yung bago.
Sabi ng Lord, hindi ka na yung dati. Your new identity, you now belong to me. You carry my name in your life. You have a new color. Are you following? Kaya, you just trust in the Lord. Huwag mo na mag-struggle. Sabi, Lord, susunod ako sa iyo. Minsan may struggle kasi nakasanayan mo eh. But still, kaya yun ang sinasabi ng Bible. Balikan natin ito ha. Sabi niya, you have died to sin. Nag-extreme yung iba. Yung ibig sabihin ng died to sin sa kanila, hindi ka na pwedeng magkasala. Kasi ang idea ng death, parang dapat, yung wala ng senses. Hindi yan ang death na tinutukoy dyan. Kasi pag tinignan ninyo, yung explanation ni God. Ano ito, ingat kayo dito kasi maging mga matatalino at mga scholar sa Bible, meron din ganyang pananaw. Tulad ng mga yan, the death to the appear and power of sin, wala na. Kaya na, dead man cannot sin. Hindi ka na pwede magkasala. Di, perfection ka na yun. Hindi naman totoo yan eh. Kasi lumalabas pa yung ating mga bakit? Kasi si Paul, tingnan niyo ha, sabi ni Paul, kung totoo yung sinasabi niya, ba't sasabihin pa ni Paul, consider yourself to be dead to sin, but alive to God? You have to remind yourself. Bakit? Nag-i-struggle pa din. Nagkakanindihan tayo. Lahat tayo may struggle. Iba-iba lang. Iba, ang struggle, maraming babae. Yung iba, ang struggle, kapwa lalaki. Struggle din yan. Hindi yung mas masama ito kaysa dito. Hindi, pare-pares lang yan. Ang pagkakaiba lang, lahat tayo may struggle, pero hindi natin hinahayaan yung struggle maghari sa atin. Because we are already dead to sin. Are you following? Kaya, yung dead to sin, hindi naman yan parang unti-unti. Ang ibig hindi yan yung parang hindi na ako magkakasala. Hindi. Ang dead to sin, simple lang. Ibig sabihin, death do not let sin reign in your mortal body. Ang ibig sabihin, tulad dito, sabi niya in a nutshell, ang ibig sabihin, sabi niya, the moment you become a Christian, you are no longer under the reign, the ruling power of sin. Meron ka nang pwede mo na siyang tanggihan. Hindi na siya ang master mo. Are you following? Kaya pag natutokso ka na, pasensya na, hindi na kita amo. Na-struggle ka, hindi na ako si Pineda. Tinetry na ako maging Miranda. Dahan-dahan yun, lalabas yung pagka-Miranda. Di ba? Maayos sa kilos, dating hari, di ba? Di ba? Kaya iba na yung kilos. Kasi bakit? Meron ka ng bagong pagkatao. Okay. So, yun po yung video about struggle. So, step-by-step process po siya. If we need to develop ourselves, parang ang mga bata, kinakailangan ho nilang dumaan sa elementary, high school at college bago natin masabi na isa na ho silang ganap na professional, di ba? Pag nag-graduate na ho sila ng college. Hindi ho biglaan. So, may struggle pa rin po. Okay? So, number 2, sabi niya dito, know your freedom. Sa Romans chapter 6, sabi niya pa rin, for if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of Him. On His resurrection, knowing this, that our old self was crucified with Him, in order that our body of sin might be done away with, so that we no longer be slaves to sin. Ibig sabihin, malaya na ho tayo. Because we already have this freedom in our Christian life. So being a believer in Jesus Christ, if we already believe that we are free from sin, if we follow yung sinasabi nga ho ng Bible about kung ano po yung dapat ho natin gawin bilang mga Christians, we already have this freedom. Freedom in a sense na ang kalayaan o freedom sa pagkakaalam natin ay ang magawa natin lahat ng gusto natin. Pero bilang mananampalataya kay Kristo, ang kalayaan o freedom ay ang magawa natin lahat ng mabuti na gusto nating gawin. Lahat ng mabuti na gusto nating gawin. Ano po ba yung pinapagawa sa atin ating mga magulang? Di ba? Anong pinapagawa na sa school? Anong pinapagawa sa atin sa ating Christian lives? So bilang mananampalataya, ano po ba yung sinasabi na dapat po natin isaalang-alang na gawin, di ba? So our new identity is saint because we now belong to Jesus Christ who is now our master. Noong hindi pa natin kilala si Christ, baliwala lang sa atin kapag nagkakasala tayo. Pero ngayon, na kay Christ na tayo, nanginginig tayo at hindi mapalagay, we feel bad kapag nagkakasala tayo. Tama ba? Sign ito na hindi na tayo kampante sa kasalanan.
hindi na tayo kampante sa ginagawa nating kasalanan. So yun ang isang sign na tayo ay nakay Kristo na. We are no longer slaves to sin, sabi niya ho doon. We are no longer under the reign of sin, sabi nga ni Pastor uh, sabi ni Pastor kanina yung napanood ko natin. So it means in the past we have no choice but to keep on sinning. But today we have a choice to sin or not to sin. But we still have a choice and no longer forced to sin. In the past, our lifestyles may be a life of sin. But when we come to know Christ, the Bible says our old life is gone. We already have a new life. So every day we are given a choice. Every sin we commit is a choice. We can never say, tao lamang ako. I'm only human. Di ba? Usually, ito yung naririnig ko natin lagi. Kasi, dahil daw, ang reason daw ba't siya nagkasala ay dahil tao lamang daw siya. Pero ang sinasabi nga ho dito, we should remember that doing sin is a choice. Di ba? Bago natin gawin ang isang bagay, meron nabubuo na sa isipan ho natin na tama bang gawin ko ito o hindi. Di ba? So, nasa sa atin lang ho talaga if we give in to sin or chose not to. We should remember that as believers of Christ, we are more than human. We are the child of God. At kapag tayo, sabi nga ni Pastor kanina sa napanood ho natin, anong dapat ho natin gawin? We need to pray. Pray to God. Manalangin tayo dahil hindi ito willpower natin. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na magdidikta kung ano yung dapat ko natin gawin para maabot ko natin yung goals ko natin to improve our Christian lives. Di ba? Can we still commit sin? Of course. Now, the problem is this. The more you give in to sin, the more it becomes a habit. The more it becomes a necessity. That is why many believers are still under the bondage of sin. The complete identification in the picture of baptism tells us that something spiritual has happened which our eyes don't see. We are now united with Christ. We are now free from sin. Free from sin meaning we no longer live sinning. If we ever sin, we feel bad about it. And what we do is to stop doing sin and be reconciled to God at once. Tama ho ba? May mga pagkakataon na talaga kung tayo ay nadadapa sa kasalanan. Pero what we do, hindi na ho tayo nagre-remain na nakadapa, kundi lumalapit ho tayo sa Diyos at humihingi ho tayo ng tawad at pangalawang pagkakataon para ho tayo ay baguhin ho ng Diyos. Tama ho ba? So, yun po, mga sirs and madams. At ang pangatlo, sabi niya dito, live it out. So, consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Ito po yung sinasabi nga ho ni Pastor kanina. So, our old self is already dead. We already have a new identity to start a new life. Ipamuhay natin ito ng tama at wag nang balikan ang nakaraan mo. Jesus already cleansed us so that our identity will now be based on Him as our Master, who we now follow. The life we now enjoy is meant for a fresh start in Jesus Christ. So, in order for us to live a holy life, we need to know what God has done for us. God has given us a new life, and God has given us this new freedom. Freedom sa kasalanan, freedom na parang nabunutan tayo ng tinik nung humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, wala na ho tayong kinatatakutan. Ibig sabihin na takot tayo dahil may kasalanan tayo. Ganun yun eh. Pero ngayon na nakilala ho natin ang Diyos, nananampalataya na tayo sa Diyos, nagkaroon na ho tayo ng freedom na lumapit sa Diyos dahil wala na ho yung kasalanan na siyang nagiging balakid para lumapit tayo sa Panginoon. So, why do we want to go back and enslave ourselves from sin? We may hear others who come to know Christ but later be enslaved again from sin. Why? You see, the secret of maintaining our freedom is to walk in the power of the Holy Spirit day by day. Native American Indians believe that there are two wolves fighting for a position in our lives. The good one, which is our life in Christ, and the bad one, which represents our old life. If we want the new life we have in Christ to win, we feed it by reading God's Word and by worshiping God. It is our choice whom will we feed in our lives. Desisyon ho natin kung sino po yung dapat ho nating sundin. Are we going to continue to sin or are we going to continue to do the right things for us to improve ourselves, di ba? How can we have Jesus Christ in our lives? When we humble ourselves and admit we are a sinner,
and we come to Jesus with no mental reservations. We should never come to Jesus with conditions. If we decide to come to Jesus, we need to surrender all aspects of our lives to Him. No exceptions, no reservations. We need to surrender everything, as in lahat. So now choose who is the master that you will serve. Okay po? So sino nga ho ba ang susundin ho natin? Yung old self natin o yung bagong identity ho natin, which is in the Lord Jesus Christ. Okay po? So mga madams and sirs, ito po yung lesson ho natin for this week. How to win the battle within, new life, new freedom, and living it out. So, Happy New Year! Chose to live according kung ano po yung sinasabi ho ng Diyos sa buhay po natin. We chose to develop ourselves, we choose to improve ourselves, and we choose to look forward into improving ourselves completely, spiritually, physically, financially, and even our relationships sa ating kapwa. Okay po, marami pong salamat. Good morning, good afternoon, and good night sa iba. God bless po.